Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back sa channel natin, I Walk You Listen. Episode 38 na tayo ngayon. Habang naglalakad ako dito sa tahimik na kalsada ng syudad ngayong gabi, samahan niyo uli ako habang nakikinig kayo sa isa na namang matinding drama. At ang pamagat ng ating kwento ngayong gabi. In-laws, property grab, pinalayas ko ang biyenan ko matapos niyang iparenta ang kondo ko nang walang paalam. Seryoso. Pamilya pa ba to? O syndicate na? Napatigil talaga ako habang binabasa to sa Reddit. Kasi legit, abot hanggang dulo ng kalsada yung gigil ko sa kapal ng mukha nung biyena. Bago natin ituloy ang kwento, gusto ko lang muna i-shoutout si Jelotos. Salamat sa pag-comment at laging panonood sa mga videos natin. Kaya para sa mga di pa naka-follow dyan, like, follow and share this video na rin. Ay set up natin ang context. Si OP, nasa late 20s, hardworking guy na nakabili ng sarili niyang condo unit bago pa man siya ikasal. Dugot pawis ang puhunan niya rito, kaya hiwalay ang ownership nito at purely sa pangalan niya lang nakatala. Fast forward, nung ikasal sila ng wife niya, lumipat muna sila sa mas malaking apartment, malapit sa work nila, kaya nabakante yung condo. Ito namang si Bienan, nakiusap ng napaka-humble. Sabi niya, gipit daw siya sa budget at kailangan lang muna ng matutuluyan ng ilang buwan habang naghahanap ng bagong lilipatan. Si OP, dahil mabait at gustong maging mabuting manugang, pumayag. Walang rent, libreng bahay, bayad pa pati HOA fees. Akala ni OP, nakatulong siya sa pamilya. Little did he know, binubuksan niya na pala ang pinto para sa pinakamalalang kabastusan. Dito na tayo sa mismong T at garanti ko sa inyo, maiinis kayo. Lumipas ang 6 na buwan. Bisita dapat, pero parang naging squatter's lord ang peg ni Bienan. Tuwing tinatanong ni OP kung kailan siya lilipat, palaging may excuse. Masakit daw ang tuhod, walang mahanap, o kaya iibahin ang usapan. Until one weekend, nag-decide si OP na puntahan yung kondo para mag-pick up ng ilang personal documents na naiwan niya sa storage closet. Pag unlock niya ng pinto, nagulat siya. Walang biyenan sa loob, pero may nakatira, isang pamilyang may 3 anak na nakahiga sa sofa niya. Gulat na gulat si OP. Yung bagong pamilya, nagalit pa sa kanya, sino ka at bakit ka pumasok dito? Nung nagpaliwanag si OP na siya ang owner, nalaman niya ang pinakamatinding plot twist. Ipinarenta pala ng biyenan niya yung kondo sa pamilyang, sa halagang 25,000 pesos kada buwan. Nakakolekta na si biyena ng advance at deposit, at 3 buwan na niyang ibinubulsa yung pera habang si OP ang nagbabayad ng monthly dues. Humarap agad si OP sa biyenan niya kasama ang asawa niya. And guess what? Zero remorse si Bienan. Siya pa ang galit at nagmaldita. Sabi niya, pamilya naman tayo, sayang kung nakatingga lang yung kondo. Tutal may pera ka naman, ibigay mo na sa akin yung kita. Grabe yung audacity, di ba? Pero hindi pinalampas ni OP to. Kinausap niya ng maayos yung mga tenant at binigyan sila ng 30 days para makahanap ng bago. Sabay tulong na rin para makapagdemanda sa biyenan niya para mabawi yung advance at deposit nila. Kinaumagahan, dinala ni OP ang locksmith at pinalitan lahat ng doorknob at electronic keypad access ng kondo. Lahat ng gamit ng biyenan niya, inempake at ipinadala diretso sa bahay ng hipag niya. Nung sumugod ang biyenan at nagwala sa lobby, pinalabas siya ng security protocol dahil pangalan lang ni OP ang nasa master list. No second chances, pitch black na boundary line ang inilatag ni OP. Sa huli, nabawi ni OP ang buong kontrol sa kondo niya, habang yung biyena naman niya ay napilitang magbayad at ibalik ang perang nakuha niya sa kawawang tenant para lang hindi tuluyang makulong. Para sa akin, deserve na deserve yung ginawa ni OP kasi ang kapalan ng muka. Dapat talaga binibigyan ng leksyon ng mga ganun. So, anong sa inyo, walking listeners? Valid ba ang ginawang pagpapalayas at lockdown ni OP? O medyo harsh ba siya sa sarili niyang pamilya? E-comment nyo ang saloobin nyo sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-follow para sa susunod nating lakad at kwentuhan. Ingat kayo sa pag-uwi ngayong gabi.